Isipin mong nilalabanan mo ang malalakas na agos, matataas na talon, at mapanganib na bangin gamit lang ang makabagong plastik na kayak at sariling kakayahan para mabuhay. Ang extreme kayaking ay sinusubok ang tibay at tapang ng tao, ngunit may mga panganib pa rin ito. Mula sa mga ipo-ipo hanggang sa mga troso, hanggang sa pinakamasamang bangungot na maaari mong maisip na nagkukubli sa ilalim ng tubig. Maganda habang sinusuri natin ang 4 sa pinakamalalakas na insidente ng extreme kayaking sa kasaysayan. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat. Noong Agosto 7, 2011 sina Alan Satcher at ilang kayaker ay bumaba sa Cherry Creek sa Stanislaus National Forest, California. Ang inaasahang masayang paglalakbay sa creek ay halos maging bangungot na nagbago ng kanilang buhay magpakailanman. Kung iniisip mong kalmado lang ang kayaking sa ilog, mag-isip kang muli. Ang biglaang agos, bagyo at mga panganib sa ilalim ng tubig gaya ng troso at bato ay maaaring gawing laban sa kaligtasan ang iyong pakikipagsapalaran. Hindi pa kasali rito ang mabilis na ipu-ipo sa tubig. Ang maipit sa isa sa mga ito ay maaaring maging sentensya ng kamatayan. Kahit sanay na kayakar, pwedeng matangay ng ipu-ipo sa tubig na di na makatakas. At si Alan Satcher na 28 taong gulang ay isang bihasang kayaker. Tubong Portland siya at mahilig manturo sa iba tungkol sa whitewater kayaking. Sabi niya, dahil sa sport na ito, nakilala ko ang mga kaibigang panghabang buhay at mas nakilala ko ang sarili ko kaysa sa ibang nagawa ko. Dinadala ko nito sa mga lugar na malayo sa mga paboritong puntahan ng turista sa ibang bansa at sa ilan sa mga pinakatagong lugar sa mundo habang tinutulungan akong manatiling mapagpakumbaba bilang tao. Ilang taon ding pinlano ang kayaking trip na ito. Laging napag-uusapan nila ni Alan at isa pang kaibigan ang Upper Cherry tuwing magkasama silang nagsasagwan. Ang Upper Cherry Creek ay isang 3 araw na ekspedisyon na puno ng malalaking talon at mahahaba at matutuling daos-dosang batuhan. Parang kahiwagang lugar na gusto nilang tuklasin. Pero palaging naudlot ang mga plano nilang maglakbay sa Cherry Creek. Nakansela sa huling sandali ang biyahe ni Alan at nasugatan din ang kaibigan niya. Kaya kinailangan munang ipagpaliban ang una nilang adventure. Sa susunod nilang plano, nasaktan ang tuhod ng isa at nasugatan si Alan sa tadyang. Mukhang hindi na naman nila mararating ang Upper Cherry. Dapat sana ay itinuring na nila itong babala. Sa wakas, matapos ang ilang linggong pagpaplano, pagliban sa trabaho at pagsubaybay sa agos ng tubig, handa na sila. Matibay ang kanilang grupo. Sina Alan, Greg Spicer, Zach Lenore at isa pang kaibigan ay handa nang umalis. Dahil ilang beses nang nakapunta sina Zach at Greg sa Upper Cherry, nagkaroon si Alan ng kaunting kumpiyansa sa mga di pamilyar na katubigang ito. Si Alan ay bihasa at maingat na kayaker, kilala sa mahusay na pagpaplano at pag-iingat sa tubig. Hindi siya pala sugal, kaya wala siyang dahilan para pagdudahan na magiging katulad lang ng mga naunang biyahe ang biyaheng ito. Pagdating nila sa simula ng trail, nagkaaberya sa backpack ang kanilang kaibigang si Zach. Matapos ang ilang oras na pagtatangkang ayusin yon, kinailangan niyang umatras. Nakilala nila si Nick Murphy, isang kayaker mula Tennessee na hindi nakasama sa biyahe dahil sa sakit ng tiyan, kaya inimbitahan nilang sumama sa grupo. Gabing yon, nag-hiking sila ng mga 2 oras. Pagkatapos maglakad ng 3 milya, nagkampo sila sa magandang talampas na tanaw ang Cherry Lake. Kinabukasan, tinahak nila ang 9 milyang natitira papunta sa put-in. Ang ibig sabihin ng put-in ay ang tiyak na lugar sa tubig kung saan mo ilalagay ang iyong kayak sa tubig. Si Alan ang nanguna sa biyahe at nakarating sila bago tanghali. Nakipagkita sila sa ibang grupo, nagpahinga tapos nag-lunch. Hindi nila napigilang mag-camping sa isang kamanghamanghang lugar sa Granite Wonderland at si Chris ay nakahuli pa ng rainbow trout para sa hapunan. Kinabukasan, maaga silang nagsimula sa ilog para makaiwas sa init. Dumaan sila sa mga slide, mga bahaging puno ng malalaking bato at nilampasan ang West Coast gorilla na nakakatakot ang agos. Nang nagsagwan sila sa mas marami pang rumaragasang bahagi ng ilog, natakot sila sa double pothole nang tumaob si Nick at kinailangang lumangoy sa ligtas na lugar. Pagod sa nangyari at nagpapasalamat na ligtas silang lahat, nagpasya silang magkampo ng maaga sa itaas ng isang lugar na tinatawag na Waterfall Alley. Kinagabihan, pinanood nila ang iba pang nagsasagwan sa mga talon. Balak bimila iyon gawin bukas. Pagsapit ng umaga, sabik silang lahat para sa panibagong araw sa tubig na puno ng adrenaline at kasiyahan.
Hindi nila alam na may isa sa kanila na mamamatay pagsapit ng takip silim. Nasa Pampang sila noon, pinapanood ang kaibigan nilang sumusuong sa unang rumaragasang bahagi ng ilog. Ang makita ang tagumpay niya ay nagpasabik sa kanila para sa sarili nilang pagsubok. Ibinaba ni Alan ang kayak at nagsimula na. Pero halos walang babala, dumating ang sakuna. Si Alan ay naglalayag sa tubig gamit ang kanyang karaniwang galing ng biglang. Sa isang nakakakabog na sandali, naipit ang kanyang kaya sa isang ipo-ipo. Ayon sa isang saksi, siya ay naitulak sa maliit na bulsa ng alon sa ilalim ng waterfall alley. Kapag naipit ka sa ipo-ipo, unang gawin ay magpadyak ng malakas palabas. Kung sobrang lakas, kailangan mong lumabas sa kaya, lumangoy sa ilalim ng ilog at hanapin ang puwang sa agos. Habang nangyayari lahat ng ito, nakakulong ka sa isang matinding buhawi ng tubig na pilit kang hinihila pababa. Nang mapasok sa mahirap na sitwasyon, tumalon si Alan mula sa kayak, bumagsak sa ilog at nakipaglaban sa malalakas na agos. Sabi ng mga kaibigan niya, sinubukan niyang lumangoy palabas pero masyadong malakas ang pocket eddy at hinila siya pababa. Tanging ang kanyang kamay na lang ang naiwan sa ibabaw ng tubig, kumakapit sa kahit anong maaaring magligtas sa kanya. Lahat ng nasa grupo ay agad na kumilos, naghagis ng mga lubid papunta sa nakaunat na kamay ni Alan. Sabi ng isa niyang kaibigan, sinubukan maping maghagis ng lubid mula sa mga bangka sa may mRNA sa itaas at mula sa isang maliit na batong bahagyang masyadong nasa ibaba ng agos. Hindi namin siya naabot ng wala pang 2 talampakan kahit isang beses. Pero nanaig ang mabagsik na tubig at siya ay nawala sa ilalim ng tubig, dahan-dahang lumulubog ang kanyang kamay. Naanod siya ng mahigit 3 minuto. Balisa, minamasdan ng mga kaibigan niya ang tubig habang lumilipas ang mga minuto. Si Alan Satcher ay inanod, palabas ng ipo-ipo, walang malay. Hinila siya ni Greg at Chris at agad sinimulan ang CPR. Sa kabila ng kanilang matinding pagsisikap, huli na ang lahat. In-off ni Nick ang transceiver para makuha ang helicopter. Nagtrabaho sila ng magkakasama para hilahin si Alan palabas ng bangin. Pagdating ng helicopter, tinulungan nilang isakay si Alan at ang gamit niya. Profesional at maunawain ang piloto at medic nang inalis nila si Alan mula sa tubig na mahal niya sa huling pagkakataon. Bumalik sila sa kanilang mga sasakyan, nagbahagi ng mga yakap na may luha sa mata at umuwi na. Ito ang una sa 4 na pinakamasasamang insidente ng extreme kayaking sa kasaysayan ng tao. Pero sa lahat, ika-4 ang pinakamasama. Sa kwentong ito, sinabi ng isa sa mga tauhan ng recovery team, si Teniente Kevin Kamerling, na ito ang pinakamahirap na rescue sa kanyang 25 taon na karera. Si William Hoxie ay isang lalaking likas sa pakikipagsapalaran at sa kalikasan. Habang nasa paaralan, aktibo siya sa track and field, drama at natapos ang Fire Academy. Pagkatapos ng high school, nag-aral siya sa Feather River College at sumali sa Outdoor Recreational Leadership Program. May kakaibang bagay tungkol sa talentadong Will Hoxie. Kahanga-hanga siyang musikero at manunulat ng kanta. Dedikado rin siya sa konserbasyon. Nagtrabaho siya sa Resource Conservation District ng Plumas County. Si Will ay mula sa pamilyang mahilig sa ilog. Nagsimumal siyang gabay sa whitewater rafting at naging eksperto sa kayaking. Paborito niyang ilog ang Trinity sa Hilagang, California. Naglakbay siya sa iba't ibang lugar: Oregon, Idaho, Hilagang Carolina, Utah, Virginia, Chile at iba pang lugar para tuklasin ang kanilang ilog. Madalas siya magtrabaho bilang support kayaker at ginugol ang maraming araw na nagsasagwan kasama ang kanyang kapatid na si Ben. Sikat silang mga Hoxie Boys at kilala sa whitewater kayaking community. Sumali si Will sa maraming whitewater kayaking festivals at paligsahan. Sinanay din siya sa Swiftwater Rescue, pagtuturo ng kayak at Wilderness First Response. Noong 2021, nanatili si Will sa Big Flats kasama ilang kaibigan para tumulong protektahan ng bayan nang dumaan ang Monument Fire. Si Will ay inilarawang walang pag-iimbot, mapagmahal at malaki ang dating. Espiritong mahilig sa pakikipagsapalaran, laging nakayapak at laging nakanghiting, nagpapagaan ng loob ng lahat. Ito ay biglang natigil ng malagim noong ika-14 ng Hunyo, 2023. Nagsimula ito sa katimugang Sierra Nevada sa Ilog Kern. Ang Ilog Kern ay rumaragasa sa 4,800 kubikong talampakan bawat segundo.
Noong araw na yon, 5 eksperto sa kayaking kasama si Will ang sumubok sa Class 4 Ant Canyon sa ibaba ng Johnsondale Bridge. Alam nilang mataas ang tubig pero handa silang sumubok. Kung di ka pamilyar sa water safety class system, Class 1 ang pinakamadali. Ang mga rapid na ito ay may maliliit na alon at banayad na agos. Para lang silang mabagal na umaagos na ilog at napakaligtas para sa mga baguhan. Mas maraming alon at ilang maliliit na bato ang Class 2 na mga agos. Medyo mas mabilis ang agos ng tubig pero okay pa rin para sa mga baguhang may basic na kasanayan. Mas malalaki ang alon at mas maraming bato sa Class 3 na agos. Mabilis ang agos ng tubig kaya dapat ingat sa pagmaniobra ng bangka. Mas exciting ito at konting karanasan lang ang kailangan. Ang Class 4 na agos na tulad ng harapin ni Will ay may malalaking alon, malalakas na agos at maraming bato. Mabilis ang agos ng tubig kaya kailangan ng galing para makaligtas ng ligtas. Kapana-panabik at hamon nito. Ang klase 5 ay para lang sa mga eksperto. Ang mga agos na ito ay may malalaking alon, napakalalakas na agos at maraming mapanganib na bato. Mabilis ang tubig kaya eksperto lang sa pagsaguan ang dapat sumubok. Sobrang delikado ang mga ito. Sa ibaba ng unang malaking bagsak, ang Class 4 Bombay Rapid itinulak ng ilog papunta sa isang maliit na isla sa gitna ng ilog. Madalas mahirap makakuha ng malinaw na linya ng paningin habang nagkakaya, lalo na para umiwas sa mga bato o debris sa ilog. Mas mabilis ang agos, kaya dapat mabilis din ang reaksyon mo kapag may hadlang sa unahan. Si Will, na 26 na taong gulang pa lang, ay nagkakayak papunta sa mga palumpong na mapansin niya ang tila malinaw na daan sa paligid nito. Agad siyang tumugon sa pamamagitan ng pagpadyak papunta sa bago niyang nakitang daan. Bigla siyang nabangga sa nakatagong troso sa ilalim ng tubig. Sinubukan niyang saluhin ang sarili, pero malakas tinulak ng troso ang kayak niya. Naitagilid ang kayak at naipit siya, halos lumubog na ang ulo sa tubig. Dumikit ang kanyang modernong creek kayak sa ilog dahil sa lakas ng agos, kahit gawa ito para hindi maipit. Lalong lumala ang sitwasyon dahil pinalibutan ng mga sanga ang kanyang katawan kaya mas naipit siya sa masamang kalagayan. Karaniwan, sa ganitong sitwasyon, lalabas ka sa iyong kayak at lalangoy papunta sa ligtas na lugar. Pero dahil sa pagkakabara ng troso sa kanyang kayak at sa mga sanga na dumidiin sa kanya, talagang wala siyang takas. Agad na tumulong ang kaibigan ni Will, desperadong sinusubukang mailigtas siya mula sa nakamamatay na posisyon na ito. Pero mahirap abutin ang lugar na iyon. Isang isla na binahas sa gitna ng ilog ang nagpadagdag ng hirap sa paglapit. Malayan pa si Will nang datnan nila at sinikap nilang mapanatiling nakalutang ang kanyang ulo sa tubig. Gumamit sila ng lubid at lakas para subukang palayain siya, ngunit malakas ang agos ng tubig. Pagkatapos ng 70 minutong nakakabagbag damdaming pagsisikap, kinailangan na nilang humingi ng tulong. Habang nangyayari ito, patuloy na tumataas ang ilog. Dahil umabot sa 10,000 kubikong talampakan bawat segundo, naging imposibleng maisagawa ang ligtas na pagkuha. Si Will Hoxie, isang bihasang 26 na taong gulang na kayaker, ay namatay noong ika-14 ng Hunyo habang walang magawa at naipit sa makasaysayang taas ng agos sa itaas na bahagi ng ilog Kern. Ang lalong nagpalala sa trahedya ay ang malakas na tubig na nagpanatili kay Will at sa bangka niya sa isang lugar ng mahigit 1 buwan. Ayon kay Deputy Lieutenant Kevin Kemmerling, natanggap nila ang balita sa aksidente alas 5 ng hapon noong Hunyo 14. Dahil sa agos na 5,000 cubic feet bawat segundo, hindi nila malapitan ang kayak niya. Sinubukan nila kinabukasan at sumunod na araw, pero walang ligtas na paraan para maabot siya. Lalong lumakas ang agos sa mga sumunod na araw. Naglagay sila ng mga deputy sa kalsada sa itaas ng ilog at pinanatili itong naka-duty 24/7. Noong huling linggo ng Hunyo, nang bumaba ang agos sa 4,500 cubic feet, sinimulan nila ang isang pagsubok na sagipin. Naglagay sila ng lubid sa ilog at ginamit ito para hilahin ang bangkang pang-rescue kay Will. Mabilis pinaikot ng malakas na agos ang bangka, muntik na itong hilahin ng tubig. Nakalaya sila at nakabalik sa ligtas na lugar. Nang bumaba ang tubig sa ilalim ng 3,000 cubic feet bawat segundo, sinubukan nila ulit. Dahil sa lakas ng tubig, nabiyak ang kanyang kaya. Sa wakas, nagtagumpay sila. Si Will Hoxie ay lumaki sa pamilyang mahilig sa bangka at nagkakayak sa ilog nilang Trinity. Tumanggi ang pamilya niya sa interview.
Alam nilang tama lahat ng gawa niya. Isa lang talaga itong aksidenteng hindi inaasahan. Dahil sa Labor Day weekend, pinakiusap ang mga bisita na wag munang lumapit o pumasok sa ilog. Sa taong yon, 8 buhay ang kinuha ng ilog kern. Kung hilig mo ang kayaking, malamang ay narinig mo na ang tungkol kay Bren Orton. Ang 29 na taong gulang na ito ay isa sa mga pinakamahusay na kayaker sa profesional na larangan. Ipinapakita ng YouTube channel niyang Senders ang matitinding video ng kanyang mga paglalakbay sa mundo. Mula Norway hanggang Africa, California at Europa. Napuntahan na ni Orton ang karamihan sa mga luntiang reyon ng rumaragasang ilog sa daigdig. Marami siyang iba't ibang trabaho bago siya naging profesional na kayaker. Sinubukan niya magtrabaho bilang empleyado sa call center at manggagawa sa isang construction site. Sumali siya sa mga medikal na pagsubok para matustusan ang mga biyahe niya. Isang karanasan na inilarawan niyang delikado. Pero ang pinakakaiba sa lahat ay ang panahon sa buhay niya na naging tagahukay siya ng libingan. Oo, tama ang narinig mo, isang tunay na tagahukay ng libingan. Kita na handa siyang gawin ang lahat para mabuhay at matuloy ang hilig niya sa kayaking. Biro ni Orton, bago siya bayaran sa pagkaya, halos lahat ng trabaho na pasukan na niya. Nang mabigyan siya ng pagkakataon bilang kayaker, sunod-sunod siyang nagbasag ng record. Pero hindi lang siya nagbasag ng record, nabali rin ang likod niya. Noong 2018, nagkayak siya pababa ng talon sa Canada. Habang sinusubukan ni Orton na lusungin ang daang talampakang Alexandra Falls sa Northwest Territories, malakas siyang bumagsak sa tubig na naging sanhi ng bali sa likod at pinsala sa mukha niya. Nawalan siya ng malay dahil sa lakas ng tama at sinagip ng mga kasama niyang kayaker. Buti na lang, nayahon siya agad ng mga kasama pero nagpatuloy pa rin siya kahit may pinsala at di niya alam na bali na pala ang likod niya. Nakaranas ako ng matitinding tama at compression fracture. Tiniis ko ang sakit, akala ko kalamnan lang ang dahilan. Pero makalipas ang ilang linggo, hindi na ako makabangon sa kama. Mga 4 na linggo matapos yon, nakabalik na ako sa kayaking. Inabot ako ng 8 linggo bago ko muling nilusong ang mga talon. Hindi yon ayon sa payo ng doktor. Si Orton ay nagtakda ng kahangahangang record sa kayaking. Siya ang gumawa ng pinakamataas na pagbaba na nagawa ng isang British na kayaker. Noong 2018, matagumpay niyang nadaanan ang Big Banana Falls sa Mexico. Isa itong napakalaking talon na may taas na 128 talampakan. Ito ang pangalawang pinakamataas na pagbaba sa talon na nagawa ng isang kayaker noon. Ang Big Banana Falls ay may kakaibang hamon. Kailangang mag-abseil ang mga kayaker dito at natagpuan ni Orton itong nakakatakot. Kahit takot si Orton sa rappelling, natapos pa rin niya ang pagbaba. Inilarawan niyang napakalakas ang epekto sa ibaba. Namumukod-tangi ang record-breaking na nagawa ni Orton sa Big Banana Falls sa kanyang karera. Sinabi niyang gusto niyang hamunin ang world record na 178 talampakan sa Palouse Falls, Washington, USA. Plano ni Orton na subukan ito sa hinaharap, nais niyang pantayan o higitan ng record, depende sa kondisyon ng tubig at panahon. Gayunpaman, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na makabasag pa ng isa pang record. Noong ika-16 ng Mayo 2020, umalis si Orton kasama ang isang grupo ng mga kayaker. Tinawid nila ang Ilog Molesa sa Switzerland na kilala sa matatarik na Class 5 na agos. Tulad na napag-usapan, ang Class 5 ay ang pinakamahirap na uri ng tubig na may mahahaba, maraming harang o mararahas na agos na mas naglalagay sa paddler sa panganib. Para lang talaga ito sa mga profesional. Maayos ang biyahe hanggang hinarap ni Bren Orton ang di inaasahang pagsubok. Naipit siya sa isang delikado at paikot-ikot na bahagi ng ilog. Ito ay hydraulic na nakakulom at paikot-ikot ang tubig, parang whirlpool ang epekto. Tulad na nakita kay Alan Satcher, maaring maging mapanganib ang fenomeno na ito at nakakakulong kahit veteranong kayaker. Ang mga ilog ng Ticino tulad ng Fersaska ay sikat dahil sa malinaw at matarik na tubig na umakit sa mga eksperto sa pagboboat. Kapag mataas ang tubig, maaring lumitaw ang mga mapanganib na butas sa ilog na mahirap iwasan. Noong araw na yon, sina Bren at mga kaibigan niya ay naglayag sa malalakas na agos ng ilog nang siya'y maipit sa isang mapanganib na hydraulic. Agad siyang hinila pababa, halos walang pag-asang makatakas. Sa kabila ng agarang pagsubok na sagipin siya ng kanyang mga kaibigan, si Orton ay lumubog sa ilalim ng tubig at hindi na muling lumitaw. Patuloy siyang hinahanap. Walang pagod na nagsiyasat ang mga lokal na awtoridad at kaibigan sa ilog at paligid. Sa ngayon, nawawala pa rin si Bren.
Sa 2 linggo, pag-asa at desperasyon ang nagtulak sa malawakang paghahanap. Dumating na rin ang sagot sa masakit na revelasyon. Noong Mayo 30, 2024 natagpuan ang katawan ni Bren Orton sa Lake Maggiore sa kabila ng hangganan sa Italia. Ang pagkawala at pagkakatagpo sa kanyang katawan ay nagdulot ng labis na lungkot sa kayaking community. Patuloy silang umaasa sa himala. Nang matagpuan ang katawan ni Bren, isang lokal na bangkero ang agad nagbigay alam sa mga awtoridad matapos may makita sa tubig. Kinumpirma ng pulisya ng Ticino ang balita sa pahayag. Ilang sandali bago mag-alas 11 ng gabi sa Locarno, natagpuan ang walang buhay na katawan ng lalaking nawala noong 16 ng Mayo habang nagkakayak sa Mulesa sa tubig ng lawa ng Maggiore. Natapos na ang paghahanap, ngunit nagdadalamhati pa rin ang komunidad sa pagkawala ng minamahal na alamat sa kayaking na patuloy na magbibigay inspirasyon. Sa unang 3 insidente, sinalubong ng mga kayaker ang ipu-ipo at mga nakatagong bagay sa ilog na sanhi ng kanilang pagkasawi. Sa kwentong ito, hinarap ni Johannes Hendrik Ootse ang isang di makapaniwalang bangungot sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang 32 taong gulang ay isang lalaking may taas na 5 talampakan at 11 pulgada, matipuno ang pangangatawan at may buhok na numinipis na ahit hanggang anit. Dating medic siya ng South African Defense Force at kilalang higante sa whitewater exploration. Sumikat si Henry noong 2004 nang pamunuan niya ang isang kahanga-hangang ekspedisyon mula pinagmulan hanggang dagat. Isinagawa ito sa Ilog Nile, kasunod ng ruta ng naunang paglalakbay ni John Goddard. Ang ambisyosong ekspedisyong ito ay nagsimula mula sa Lake Victoria sa Uganda noong 17 ng Enero at narating ang Khartoum pagsapit ng 25 ng Marso. Nagpatuloy ang grupo sa paglalakbay at dumating sa Dagat Mediteraneo sa Rosetta noong Mayo 21. Layunin ng ekspedisyon na itampok ang makataong issue sa rehiyon. Bilang tugon sa mga pahayag na hindi sila nagsimula sa tunay na pinagmulan ng Nile, nagsagawa sina Coetzee at ang kanyang grupo ng dagdag na ekspedisyon mula Kagera hanggang Lawa Victoria noong Abril 2005. Nagdagdag ito ng 466 na milya pa sa orihinal na 463 milya na natapos noong 2004. Sabi ng nanay ni Henry, si Marie Niemann, palaging matapang at mahilig sa atensyon ang anak niya. Ipinanganak siya noong 1975 sa isang maliit na bayan sa hilagang kanlurang probinsya ng South Africa. Mas bata ng 2 taon si Henry kay Charlene. Noong grade 7, mukhang mas bata siya, may pantal at matapang na ipinaskil ang kanyang litrato sa bulletin board ng paaralan. Kasama nito ang sulat na nagsasabing naghahanap ng mga babae. Kahit sinong babae na nasa edad 10 hanggang 14, naalala ng nanay niya na puno ng tagiyawat ang mukha niya. Hindi yon magandang litrato. Ang tatay ni Henry, si Henk, ay isang major at intelligence officer sa South African Special Forces. Nakatira sila sa Oshakati noong South African Border War. Naranasan nila minsan ang pambobomba ng puwersa ng Angola na suportado ng Soviet. Sa isang memoir na hindi niya nailatala, isinulat ni Henry ang tungkol sa kasabikan na naramdaman niya tuwing may mga ganitong pag-atake. Tuwing may pambobomba, gumagapang ako sa ilalim ng kama ayon sa utos. Pero palihim ko iyong gustong-gusto. Pakiramdam ko ay parang pakikipagsapalaran, gaya ng tatay kong lumaban sa digmaan. Malinaw na gustong mamuhay ni Henry sa panganib, pero hanggang saan siya dadalhin nito? Nagsimula siyang magkaya matapos umalis sa South African Defense Force sa edad na 21. Si Peter Meredith mula South Africa ay bagong rafting manager sa Safari par excellence noong 1997 nang dumating si Henry na galing sa isang taon sa militar at naghahanap ng adventure. Lumapit sa akin ang isang kaibigan at sinabi, nakilala ko lang ang isang astig na lalaki. Dapat mo siyang makilala, sabi ni Meredith. Tara, isama natin siya at mag-sundowner sa bangin. Si Henry, na nakakuha ng trabaho bilang operations manager sa isang helicopter sightseeing company, ilang sandali lang matapos dumating sa Zambezi ay napapakita ng nakakahawang enerhiya. Malinaw siya magsalita at aktibong nakikipag-ugnayan kay Meredith na dating militar. May kakaibang lakas siya ayon kay Meredith. Nagningning ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Inalokada siya ni Meredith ng trabaho kahit hindi pa sumakay si Henry sa ilog. Karaniwan,
Hindi ka kukuha ng gabay sa Class 5 na ilog kung wala pa siyang 5 taon ng karanasan. Kinailangan kumbinsihin ang boss ni Meredith pero pumayag din siya sa huli. Pagkalipas na 1 buwan, si Henry na ang nag-uutos sa mga kliyente sa isa sa pinakamahirap na commercial rafting run sa mundo. Parang pumasok ka sa base camp ng Everest na di pa nagsusuot ng crampons tapos ikaw pa gagabay sa iba paakyat ng tuktok. Ngunit hindi sapat ang kumpiyansa at galing ni Henry para maihanda siya sa makakaharap niya sa huling kayak run ng buhay niya. Noong Disyembre 7, 2010 sa ilog Lukugan ng Congo, sumagwan si Henry Coetzee kasamang mga Amerikanong sina Ben Stooksbury at Chris Corbulic. Ang bahaging ito ay kilala hindi lang dahil sa mapanganib nitong agos, kundi pati na rin sa dami ng buwaya at hippopotamus. Ibinahagi online ang balita ng ekspedisyon. Natanggap ang ulat ni Stooksbury noong Nobyembre 20. Nagtapos siya sa pagsasabing, sa loob lamang ng ilang oras, sasakay kami sa isang barkong kargamento at tatawid ng 270 milya, pababa at patawid ng lawa ng Tanganyika sa Tanzania at patungo sa nag-iisang labasan ng malaking lawa sa Kalame, DRC, ang simula ng Ilog Lukuga. Noong Disyembre 5 ang huling spot messenger transmission ng grupo na nagsasabing maayos ang lahat. Sa ulat noong Nobyembre 1, sinipi ni Stooksbury si Henry. Walang kapantay ang karanasan niya sa pakikitungo sa mapanganib na mga hayop sa katubigan ng Afrika. Sabi ni Henry, iwasan ang mga eddies lalo na ang maliliit dahil may mga hippopotamus na 3 tonelada na kayang kagating ka ng kalahati. Huwag kang lumapit sa pampang, baka ikaw pa ang kainin ng mga buwayang nagpapainit. Sa madaling salita, manatili ka lang sa likod ko at sundan mo ang aking gagawin. May tanong kayo? May buwayang Gustav sa bungangan ng ilog, matandang tagakain ng tao at busog. Kung kasing alala ka namin sa susunod na linggo ng ekspedisyon, sundin mo ang payo ni Henry at balikan ang panuntunan bilang 3. Kahit anong mangyari, huwag magpanik. Ang mensaheng ito ay nagbela ng dagdag na takot sa mga darating na kaganapan. Sila ay 120 milya pababa ng ilog mula sa kung saan bumubuhos ang Ilog Lukuga mula sa lawa ng Tanganyika. Katatapos nilang tawirin ang kinatawag na hindi madadaanan na bahagi, kaya ngayon dahan-dahan silang dumadaan sa 100 milya ng kalmadong tubig bago sa lubungin ng Ilog Congo. Ngunit may nakaambang panganib at alam nila yon. Ang mga kwento tungkol sa mga buhaya sa bahaging ito ay naglagay sa kanila sa mataas na antas ng pagbabantay, kaya naglayag sila ng magkakadikit sa isang masinsing formasyon. Malinaw na naalala ni Corbulic ang oras na iyon. May makapal na damong elepante sa gilid ng ilog at todo sagwan kami sa gitna ng agos. Bantay sarado ko si Henry, ilang talampakan sa kanan ko, habang si Ben ay nasa unahan sa kaliwa niya. Mabilis akong lumingon para tingnan kami, tapos pagbalik ko ng tingin, inaatake na ni buwaya si Henry. May sinabi siya bago siya hinila sa ilalim ng tubig. Mabilis itong nangyari kaya muntik nang lumubog ang kanyang kaya. Nagkaroon ng pakikipagbuno pero maya-maya tumigil na ang lahat ng galaw. Nakakatakot din ang alaala ni Stooksbury. Nang marinig kong sumigaw si Henry, Diyos ko, pasara na sa kanya ang dambuhalang mga panga ng buwaya kasinlapad ng katawan niya. Natulala ako rito. Pagkalipas ng ilang minutong walang bakas ni Henry, bangka o buwaya, alam naming kailangan na naming umalis. Pumunta kami sa baryong mga 1 milya sa ibaba ng agos at humingi ng tulong sa mga tao ron. Doon namin nakita ang kayak ni Henry na palutang sa ilog. Hinabol namin ito pero wala kaming nakitang palatandaan. Kahit nagsikap kaming mag-organisa ng paghahanap kasamang mga taga-baryo, matigas pa rin ang desisyon nila. Siyam na buhay sa kanilang komunidad ang kinuha ng buhayang ito. Umalinganggaw ang trahedya sa buong baryo kung saan kahit ang pinakamaliit na bakas ng gamit ni Henry ay hindi natagpuan. Isa itong paalala ng lakas ng kalikasan at mga tubig na kanilang tinahak. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.